magkaibigan at magdadamayan sa anumang hinahid, karahasan at kawalan ng katarungan. At layunin din natin pasiglahin ang edukasyon, agrikultura at ang komersya. Kailangan yan! Go, Mama Mary. Ito ang una at pinakamainam na hakbang tungo sa paglaya. Tama! Naway gawing matatag ng pundasyon ng tao at ng pamilya. At kapag matatag na tayong lahat, ay mas matatag natin ang lalaban ng ating mga kalayaan. Anak sa Mabuhay! likod. Ah, Mabuhay si Dr. Rizal! Mabuhay! Senyor Rizal, itong Senyor Felipe Lacta. Kamusta po kayo? Ito naman si Senyor Sariaran yan. Sir Aurelia? Kamusta yung bakit ninyo? Dr. Rizal, Andres Bonifacio po, ang inyong likod na tagahanga. Akin po, marangalan. Mga kasamaan niyo po, Basbas Macaray po. Paulino Santos, Redentor Villegas, Diyos mio, nangangampal na lang mga ito para sa kariyaan. Dapat mahuli na yung sinsan. Tienes razón. Yung salita mo con yetos políticos. Contado ba sa Dergumar? okay. Ang ganda nito. Nag-ano sila, naglagay sila ng mga natin sa luggage ni Rizal para parang pruweba na dapat siyang ikulang mga against sa Spanish, which is against sa batas dati. Gian's mind. Kahit ba nagkagulo sila sa dalagdag, alam niya yung ginagawa niya. Kaya tiwala pa naman sa kanya. Inagalit ng pamahalang Kastila ang pagtatatawag ni Rizal ng La Liga Pilipina na itinuturing ng isang samahang kumakalaban sa Espanya. At kaya naman, nagtanim ang pamahalaan na mapangwasak at pinagbabawal na pulyeto sa maleta ng bayani upang siya'y madakip at maitapon sa lapitan. Dito niya nakilala si Josephine Draken na ang dala ay kaginhawaan at katahimikan sa kanyang buhay. Makalipas ang 4 na taon ay muling makakaalis sa Pilipinas si Rizal. Ngunit ang kanyang kalayaan ay mabilis mapuputol dahil sa pagsiklaw ng himagsikang Kain. Kain ako. Sugod mga katimuneros! Mabuhay ang katimuneros! Mabuhay si Jose Rizal! May makakatakas din. May buhay pa. Ang tatahimik kumilos. Nung magsimula ang himagsikan, ay nakaalis na ng bansa si Jose Rizal upang magtungo sa Cuba at magsilbi bilang doktor para sa Espanya. Ngunit sa ika-30 ng Setyembre, taong 1896, kung kailan lumagpas na sa Ehipto patungong Cuba, ay muli siyang naaresto sa utos ni Arzobispo Bernardino Nusalena. Nueva saber, después 4 años bago volver a salir de Pilipinas para ser médico. Akala ko kaya may tubig na nagtatagawa ng Manila Bay, yung pala yung ibang scene. Sí, Mr. Rizal. Senyor Rizal, Cuso arrestado de acuerdo con el padre Bernardino por su implicación en la revolución. Di ba't pinapayagan ako maglakbay patungong Cuba? Ano naman at yung ipawa-arresto din? Solo obedece la ley.
Yun nga ang ano ko. Pataas ang grade sa characters. Mula sa dapitan hanggang sa makarating muli si Rizal sa Manila, hindi natapos ang kanyang mga paghihirap sa kamay na mapangkapis Paano nga? sa Papala. Estila. Kakain ako itlog. Inuring na si Paano Rizal tayo? ang Kakain ako itlog. utak ng hiniksikan ng mga Pilipino Gutom na ako eh. laban sa mga Espanyol na siya naman niyang tinanggihan mamumuno. Kakain ako itlog. No. Mientras Rizal está vivo, no puede haber paz en estas islas. Rizal es en el exilio incapital. Es demasiado lejos para hacer cualquier daño. Él comenzó esta revolución. Eso no me da parte de él. ¡No me digas cómo hacer mi obligación! Bueno, es mejor que hacer su trabajo. Excelente la vida. Nang makulong si Rizal, ay pinapili siya ng pamahalaan ng kanyang tagapagtanggol sa mga paratang ng pamahalaan laban sa kanya. At ang napili niya ay isang Luis Tapiel de Andrade. Nagtungo si Tapiel sa kulungan ni Rizal upang makilala siya lalo at tungkulin kung bakit niya ginawa ang mga pinaparatang ng pamahalaan sa kanya. Diyos gusto, Sir Sancho. Entonces, mi vida está en tus manos. Huwag kang mag-alala. Kakamti na rin lamang ang natitira kong pagtitiwala sa batas. Pinapili nila ako sa napakaraming pangalan mo mag-isip. Bakit? Pamilya. Si Papayo. Manaming natin gwardiya. Ang gano'n ay nasa mga mabuting kamay pala ako. Kumusta na siya? Marami siyang naikwento tungkol sa ito. Sana'y puro magaganda ang lahat. Ngunit marami siyang hindi mapaniwalaan. Gaya na. Hindi na mahalaga ang kanyang opinyon. Ang isipin mo yung opinyon ng iba sa iyo. Na ano? Na isa kayong here, filibustero, subversivo, at walang utang na loob. Walang utang loob? Kanino? Sa Espanya, siyang pinagkakuntangan ng iyong edukasyon. Inalaban mo ang mga braille na ang saylay batas dito sa Pilipinas. Isa akong malamulat. Nalaman ko ang lahat, pati na rin ang sarili ko. Ngunit sa pagsusulat niya ang pinapakita nila ng ipanig ng mga Pilipino. Paano naman ang panig ng mga braille, ng mga Kastila? Gusto nilang makita ang panig nila yung sila ng kanila. Di ba't responsibilidad ng isang manunulat ang isulat ng katotohanan? Kahit kanino man itong panig? Ang ginawa mo ay hindi yata yun. Hindi isang propaganda. Pinatay nila. Pinapastangan nila at hinuway nila sa libigan at tinapon nila. Ganun ang ginawa ng mga Kastila sa lahi ko, Tabiano. Hindi naman siguro ganun kasama si Rizal. Ayaw ba tayo nakikita, Tabiano? Baka naman may ayaw kong makita. Gusto mo ang palit ang pinagkakataon mo? Magkalong ka. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito. Dahil ba sa bayad nila sa iyo o dahil bayad nila sa ito ka sa kaso ko? O baka naman wala ka nang magawa sa napakainit namin Sa bayan. akin lang tubig. Malulog na. Kailangan ko sa ibang araw kapag hindi na mainit ang ulo mo. Adios. Guardia! Yeah! Javier! Javier! Humungo si Gobernador General Ramon Blanco sa piitan Jose Rizal upang linawin ang mga naganap na pangyayari ukol sa himagsikan ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. No
general, los funcionarios españoles miran, pero puedo Juan. Es cierto, le temo a Nadie. Por lo tanto, usted tiene muchos enemigos. Isa akong tumalbo. Ang gusto ko lang ay makakita ng malinaw ang aking mga kabayan. Kailangan bang isinusulat ang lahat ng nakikita? Kung hindi, nilalay ng pinaggaya mo natin sa mga hayop. Ganyan ba kataan sa dila ng iyong mga nobela? Nabasa mo ng mga aking mga nobela. Hindi ba? Sabi nila, parang hindi ako makakapito. Como hacer usted aquí? May pinagkagawin ko sa dapitan ni General Blanco. Mas mainit ka lang dito. Na wala ang mga tanawin, ang kabundukan at ang karagatan. Lo siento. Pinaniwala niyo kung pinapayagan niyo kung magpunta ng tema. Upang magsilbing gusto ko. Kung pala ipahuhuli niyo lang ako at ipakukulong. Isa kayong hipok ito. Naipit ako sa bilis ng pangyayari. Bigla na lang sumabot ang lahat. Labang ng mga silang Pilipino laban sa mga Espanyol. Ikaw ang siyang sinisisi sa naganap ng buong magsikat. Kailanman ay hindi ko pinahintulutang gamitin ang aking pangalan sa ganyang paraan. Ang aking mga isimulat, ang pagpapahalaga ko sa edukasyon, sa kapayapaan, ay mawawala na sa isin ang lahat. Nang dahil lamang sa ilang Pilipino hindi makapaghintay ng tamang panahon. Bakit hindi kayo magpalabas ng manifesto para pagkulaan ang lahat? Mga kababayan, ang himagsikan ay sumiklab sa kabila ng aking pagtuto. Ang pakikidigma sa panahong kasalukuyan ay hindi makakatulong sa atin. Ito ay mas masahol pa sa pagpapatiwaan. Si Gobernador General Ramon Blanco ay nagiging malapit na kay Dr. Jose Rizal na siyang ikinaiinis na mapagsamantalang praile at paring katulad ni Padre Ogash na para sa kanya ay makasisira sa kanilang mga bala kay Dr. Jose Rizal. Bunga nito, sila ay nagkasundong palitan si General Blanco ni Gobernador General Camilo Polavieja. ¿Cuál es el significado de esto? Blanco, blanco, blanco. Por supuesto, usted puede saber por la vera. El nuevo gobernador general de las Islas Filipinas. Pagmalasan. Ayos pa rin. Pag kinuha mo yung akin sa ay, pag kinuha mo yung sa'yo. Ang 25 ng Disyembre, taong 1896. Ito ang pinakamalungkot na Paskong naranasan ni Jose Rizal sa kanyang buhay. Siya ay dinalaw ng kanyang abogadong si Teniente Luis Tabier de Andrade na kanyang napiling tagapagtanggol sa nalalapit na pagliliwas. Buenas tardes, señor Rizal. Buenas tardes, Senyor Tabiang. Ikaw, Nadino, may kapabong sa bebe. Pero yun demo. Para lang ito na batog na aking paborito. Ngunit wala akong makakanta. Sige. Isabilidad, señor Rizal. This novel konnichiwa inache. Unatame, bilis na pitan, Senyor Tabiang. Maligayang Pasko, señor Rizal. Señor Rizal, señor Un Rizal. momento. Po, bumili po ako ng 2 pirasong hamon sa mga guardia. Pasensya na po kayo. Maligayang Pasko po. Salamat. Uwi ka ba sa pamilya mo? Gano'n po ako pamilya. Abay, di isa lang kami dito. Hindi po pwede eh. May aasikasoin pa po ako sa labas. Hindi po. Maligayang Pasko po ulit. Ligaya mas kami. Ikaw, Tabier. Nasaan ang pamilya mo? Nasa Espanya na silang lahat.
Bakit? Anong nakikita mo sa amin mga Indio? Sir LG, ang malayo sa iyong pamilya ay parang sentensyang walang depensa. Pag ganitong Pasko, nagsasalo-salo ba si pinasalitso ni Tatang? Sabay namin minumuksan ang mga regalo mula sa ilalim ng ambol nila kasal. Nagkakantahan ng mga bata sa bahay-bahay sa mga pastor sa Belén. Manyanita, pero ganda ba? Gabi. Nagkaramigos. No. Iyan ang kanto. Walang makakarinig. Tayo ng dalawang narito. Pero Unos kahit iyong ating en la esquina y quisiera el favor por donde pasas mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que al mansión ya nos para hilos contar. La luna ya se metió, qué bonitas, mananitas. Tama kayo, Senyor Rizal. Maaaring na po magsimula ng produksyon ng boses mo. Mabuhay ang Pilipinas! Viva España! Despierta, despierta, viva que al mansión. Ikaw, Senyor Rizal, minsan ba ay sumagi na sa isip mo na mag-asawa, magkaroon ng anak at kumuha ng pamilya? Huwag muna natin pag-usapan yung tabihan. Inom malalaman tayo. Inabot na ng dilim si Teniente Luis Tabiel de Andrade sa pagbisita kay Dr. Jose Rizal at maglaon ay naging seryoso ang kanilang usap. Ang iyong epilibus-turismo, nabasa ko na rin. Napakaganda nila. Ising ka na, tabihan. Pumasok na ang alak hanggang sa kaluluwa mo. Ako ng mga antena mo. Naglalagay mo na ko ng dilim. Isa ko gusto mo itong ipakita, Biwana. Wala akong nakitang iwanan kay Sino. Siya'y si Ibarra pa lamang mo. Ikaw, Senyor Rizal, ang bago na rin ba ang paniwala mo tulad ni Ibarra? Gagamit ka na rin ba ng dahas? Joke ng revolusyon. Ikaw na ba si Simon? Naniniwala ako na rin ba sa paggamit ng ito? Nabigo si Simon. Nabigo ka rin. Sa bata. Saan ka nga ba nagtatumba? Sa Europa noon? O sa mga nobela mo ngayon? Hindi lahat ng ginawa ko yung gabigo. Noon yun! Nung bata ka pa. Kahit anong gawin mo, excelente! Pero iba na ngayon. Sa Northern Italia rin nabigo ka. Sa El Filibusteris mo nabigo ka. Tulad ng mga tauhan mo kung Ibarra at Simon na walang kalimang saysay. Hindi mo na nakita ang katotohanan. Ang tanging nakikita mo lang yung sarili mong ambisyon. Ang iyong amor proprio. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo maski na ang mga nasulat ng nobela kapag ito ay namatay na? Ay wala na rin makakaalala. Para ko na rin ako sinentensya ng kamatayan, tabihan. Sabi nga, kung takaw ng malaya, nakita na
mahabang panahon ng pakikipaglaban sa mga Espanyol, dumating na ang araw ng pagliligtas. Ang araw na sinasabing isang patunay ng hindi pagkakapantay-pantay ng hustisya sa bansang Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Ika-26 ng Disyembre, taong 1896. Gracias. Kawalaw ng umaga ng ika-26 ng Disyembre, taong 1876, sinimulan ng hukumang militar ni Rizal sa Gusaling Cuartel de España. Naupo sa mahabat na kataas na mesa ang miyembro ng hukumang militar na nakuniforme. Sila si Teniente Colonel Jose Tugores Arjona, ang Pangulo, Kapitan Rafael Dominguez, ang huwes tagapagtanggol, Teniente Enrique Alcocer, ang taga-usa. Naroon din si Dr. Jose Rizal, ang akusado, Teniente Tabiel de Andrade, ang tagapagtanggol, Josephine Bracken at ilang mamamahayag at mga Espanyol. Perseguido el caso presentado contra el Dr. José Rizal Mercado y Alonso de Alonso. Rizal Mercado interventó Duloque en España, ya que estaba en sus universidades de estudio medicina. Es uno de los principales, sino la figura principal en el levantamiento. Comenzar a ver de la publicación de sus obras. More metáforas. Adaptaciones a la historia de Filipina por Morgan. Y el filibusterismo del Travels, una serie interminable de manifestos de todo tipo a la par. La religión, los frailes y el gobierno español. Represión a la gente de las Filipinas, la idea de expulsar a las órdenes religiosas para garantizar la independencia de esta colonia. ¡Abajo la revolución! ¡Viva España! ¡Viva! 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 Iyak si Josephine eh. Iyak si Josephine Y eh. pretende ser El Salvador de los Filipinos y ser considerado un superhombre selecta de toda la nación. Para aquí él sí observó. Provincial de la misión, donde César es el principal modo de esta rebelión y debe sufrir la pena el juez por el código penal. Como consecuencia el delito de rebelión debe ser castigo con la muerte. ¡Ejecutores! ¡Viva España! ¡Viva! 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 Desde hace muchos años, el nombre de Rizal ha tenido connotaciones de gritos rebeldes. Es considerado como el símbolo del sentimiento nacional. ¿Por qué motivos? Rizal ha hecho ningún acto público o una declaración de separatismo. Alguna vez se le ha proclamado antes de que España, nuestra madre tierra, y aborrece su dominio sobre sus territorios y que tiene la
intención de hacer la guerra y destruir a Elia? No. Está utilizado. Ha escrito en sus novelas sobre el hambre y el filibusterismo. No se respecto a España. Y a las sorpresas Nakahalong na ba ako sa'yo, y please? se considera el Nakahalong na ba? vínculo establecible de la unión entre la madre y España. Y es la primera Rihanna, ano ka po dyan? ideas de Rizal y teorías acerca de este régimen cuanto a fórmulas políticas. Deben ser gobernados y los derechos y libertades que a su juicio deben ser concedidos a ellos. Hizo posible ser un oportuno y es una buena política y asunción. Por el contrario, este incidente es totalmente a favor de Rizal. En sentido estricto, Rizal no es culpable, porque él nunca usó consentimiento y los rebeldes no lo necesitaban así. La sentencia y las penas exigidas por el ministro no pueden ser cuestionadas. El único veredicto posible que alegar el seguimiento estricto de la justicia no es culpable. ¡No estamos de acuerdo! Ah, ganun pala yun. Sean años de la misericordia. Y si salvo de la guerra, vuelto a la seguridad de su brazo. Estas imágenes en el calor del momento, solo sin despertar sentimiento de intimidación. Vea eso para los que marchan la batalla. Por lo tanto, luego, señores, este tribunal, descubrimos, doctor José Rizal, Mercadorí Alonso, no por el pica de la venganza, sino únicamente por el bien de la justicia. La defensa descansa. Tiene el deseo de añadir algo más acusado en su defensa. Sabi sa katal sa akin. En cuanto a la rebelión, les descuido de satisfacimientos y defensas. Tengo mi título de política hasta junio de este año cuando el doctor Valenzuela y Negro a notificarme sobre un ambientamiento de que nuestra quinteña ningún contacto. Previo ónibus, oficio estaba ahí. Contacto dejando de necesario sobre mí. Asunto tan grave como un ambientamiento. Contacto me habría estar exiliado en exilio, no, por las razones alegadas que son falsas, sino porque tengo la oportunidad de escribir en cuanto a mi conducta durante esos 4 años que usted puede comprobar con los gobernadores militares de la zona, la gente del pueblo y de los padres misioneros, incluso uno por quinteña. Referencias personales y vino verme en la capital. Personas totalmente desconocidas para que me enviar Ang nangihinayang ako, hindi ko napicturean yung bagong bayan. Ang ganda niya tingnan dito. tiene confianza. Ang ganda ng araw, tapos ang ganda ng suot niya. Digo sa actividad, abandonado la política y son conscientes de mis puntos de vista sobre la religión, descartaría esta misión inútil y vergonzosa. Kahit ako na maglaban Cuando ng lo mga pensé para mi padre es libertad, pero la Yung ibang única ibang dugo manera pa de din. se cuenta no es a través de la religión, sino a través de la oración.
Lagyan nyo ng Vicks. Matapos ang paglilinis at hiniling ni Pangulong Teniente Colonel Dolores Arjona na maiwan muna ang lahat ng lupo ng hukuman upang mapagpasyahan ang kaso ni Dr. Jose Rizal. Ang araw ng iyon ay diniklara ng hukuman na si Dr. Jose Rizal ay pinapatawa ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. Ayaw din sa akin. Este Tribunal Miss Rhea. Miss Rhea, anong oras na? Alonso con la Peña de Muerte ha sido decretado y ordenado por la Corte Marcial Ordinaria del POS como Ang nasabing kautosang pagbaril kay Dr. Jose Rizal ay nilagdaan ni Gobernador General Camilo Flores noong ika-28 ng Disyembre taong 1890. Nieta! Ngayon lang kita namin ni Kukuha at Toto. Makatapong mo na nangyari. Yung dami nila tayo, pinigyan magkakaroon pa ako. Pinatali nila ako nilinis. Loko lang nila tayo, ginamit lang nila tayo. Bakit ba ikaw galit na galit? Hindi ako galit kung mamamatay. Buti naman. Yeah. Ayoko na. Mabibitaw na ako sa lahat ng aking kukulit. Babalik na ako sa Espanya. Pinanghiya ako sa'yo. Bakit? Pinanghiya ako sa'yo. May isang pastila. Hindi ka Kastila at Abiel. Pareho lang tayo. Nang mabalitaan ni Doña Chodora ang hatol na kamatayan na sasapitin ng kanyang anak, ay kaagad siyang nagtungo sa tahanan ni Gobernador General Polavieja upang makiusap na muling litisin ang kaso o kapahit pababain man lamang ang sentensya ng anak. Alam mo namin, Gobernador. Madam, por favor. Madam, por favor. Ganun. Ano? Yung dog sa huli? Oo. May ikot dapat ng dog. Igong umalis ang mag-iina sa tahanan ni Gobernador at hindi nila nakuha ang sentensya nito upang pababain ang sentensya ng anak. Samantala, sa kuta ng rebelding Katipuneros, pinagpupulungan nila ang gagawing pag-aaklas upang iligtas si Dr. Jose Rizal sa kamay ng mga Kastila. Sasalakay tayo sa lalong madaling panahon. Ililigtas natin si Dr. Jose Rizal. Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Kailangan kayo! Magulos dini kayo! Naigpit ang pagpapantay kay Pepe. Handa sila sa alpabala na iligtas sa kanila. At tandaan kami, hindi kami natatakot sa kanila. Mga kasama hanggang kamatayan! Ako man, gusto kong may ligtas sa aking kapatid. Ngunit natiti ako na kailanman ay hindi pa payag sa Pepe at mga Kamukha niya sa Pasyano.
ako. May nabasa ako book. Shit, nasan yung libro ko? Bigla ko naalala yung libro ko. Layaan, pa ako ng libro ko. Bigla yung book ko, bigla ko naalala yung libro ko. Napagpasyahan na lamang dumalaw ng magiging aktor niya Tudora kay Dr. Jose Rizal upang hiniin ang pagkakausap ito sa mga huling oras ng kanyang buhay kaysa makiusap sa gobernador na alam nilang hindi magbabago ang pasya. Pangalay din pala. Nanang? No! Nanang, pagkamatay ko po, ay hilingin niyo po kagad ang aking kapal. At baka itapon na lamang nila ako kung saan. Ibawin niyo po ako sa lupa. Bigyan niyo po ako ng isang bato at isang krus. Ibigay niyo po ang aking pangalan, ang araw ng aking kapanganakan, at ang kamatayan. Yun lamang po, Nanang. At kung nga naisip ko lagyan ng bako ng paligid ng aking mundo, ay maaari niyo kong gawin. Wala lang kung halagang sa'yo. Nanang? Nagkano ito sa akin ng mga tabela. Hihilingin ko sa opisyal at pagkasingin ko pagkamatay ko. Rosan Pilisay. Sabi na Diyos, sabi na Diyos, hindi yan. Pagtalikot. Bosher ka, B? Wala, natatawa lang ako. Wala nga, pero... Oo, ang kapagalitan. Ito, ano na ako. Hindi ang mag-iinang naghihinagpis at naglusaryo na lamang sa bahay para sa kaligtasan ng anak at doon nila nabubulat ang kahuli-hulihang tula ni Rizal. Huli na ako. Pero, may ba? Ang init. Wow! Adiós. Patria adorada. Reunión del Sol divina. Perla del mar oriente. Nuestro bendito. Huli na ako, be. Pagkaalis ng Sir mga Jay. sa kulungan ni Rizal, ay dumating ang paring si Padre March upang ikumpisal si Rizal.
Kasalanan sa akin na ikaw ay makapanayag, Senior Rizal. Ilang oras na lamang nalalabisa. Nais kami parating mo sa mga nagkasala sa atin. Kasama lang ang mga militar. Pinapatawad ko. Walang saysay ang aking pagkamuhi sa kabilang buhay. Kailangan natin magpatawad upang maglakbay ng mga tahimik ang ating kaluluwa. Tunay na busila ang iyong palawapan, Senior Rizal. Kabila ng hindi mo katarang mo pagpataw sa iyo ng kamatayan, ito patawad pa rin ang iyong nasa isipan. Sa kantunay na anak ng bayan, sa kantunay na Pilipino. Lumaan ang kasalanan na nagawa sa isang tao na kailangan natin magpatawad sapagkat ang pagpapatawad ay ang pinakapagpapit na pag-iganti sa mga taong nakasakit sa atin. Grabe yung bawang R na. Ang init na ng punta. Ano oras na? Pagkaalis ni Kapitan Dominguez ay nagpahinga na si Dr. Jose Rizal. Lubos siyang napagod sa dami ng mga taong kanyang kinaharap sa buong maghapon. Sa kanyang pagpapahingay, doon naisip niya Si si Simon. Makabagong pang lahat. Ano ginagawa mo rito? Dapat mo pasabuhin ng lapara. Dapat na matapos ang daang taong pag-ahari ng pansamantala ng mapapagpama lang sa ila. Hindi ka pwede magtagumpay dahil kasi na lang ang pag-igatid bakit mo. Pero ipaguhin mo ako. Ipakita mo ng bayan ang pangalaga. Hindi si Maria Clara. Hindi ang pag-igatid. Patayin ang pagkalason. Tingnan mo, dahil akala mo wala nang pag-asa. Ngunit meron pa. Mababago pa natin ang lahat. Magsulat ka muli. Paano kung hindi na ako makapagsulat? Paano kung wala na akong masabi? Paano kung inubos na ng dapitan? Paano kung sinira na ng pulungan? Paano kung pasabay mo? Papatay na rin ako. Ganun ay tama nga sila. Nagkasala ka nga. Traitor ka nga. Wala kang ng ibang isip kundi ang sarili mo. Dapat ka nga mamatay. Buong buhay ko, wala kayong ginawa. Kundi husgan ako. Basahin ako. Kinuha niyo lang lahat sa akin. Kung ano na ang hiningi niyo. Ngunit hindi niyo pa rin makita kung sino ako. Marami na akong naibigay. Bakit kailangan pati ang buhay ko? At hindi tinira ako para makita ko ang sarili ko. Sa 30 ng Disyembre, taong 1876, maagang nagising si Dr. Jose Rizal at nang ikatatlo ng umaga ay nakinig siya ng misa, ng umunyon at ng isaw. Matapos ang misa ay kumain siya ng kanyang huling agahan sa ganap na ikalima ng umaga. Matapos ay gumawa siya ng ligang. Ang una ay para sa kanyang pamilya at ang pangalawa ay para sa kanyang nakakapatid na si Pasiano. Mahal po kapatid, mga apat na ating pagkakaroon ng tayo ng pagkakaroon. Hindi nagkakausap. Hindi po natin sa mga tayo pagmamahal. Ang balik kailangan natin. Kaya din natin kailangan pag-uusap para magkakaroon ng tayo. Kaya ginawa ko na ako at sabi ko, kailangan ko ang ating pagmamahal. Sasabihin sa iyo na ang nalilin ko. Dahil bilang sa pag-isa sa buhay, ipapasalik ng mga pagbalutan sa pag-isa. At ating mga kanya ko na nag-iisip ko kung saan ating para sa iyo sa pag-isa.
naniniwala ako na hindi kasi sa iyo ng ating Panginoon. Kapag ako, sa kanyang buwan sa inyong tao, hindi mo kasalanan. Hindi ko lang itawan natin. At sinagawa sa pagdana sa atin. Hindi mo naman tayo. Hindi ko ako. Hindi mo ang ang aking mga siguro ay hindi para hindi pa sa tumalang hindi sa tumalang sabihin ko sa ating mga na ang siya di ba ang ating pinasabi ang pagmamatay hindi maas sa pagmamatay para sa pagkakas sa inyo. Ah. Nahanap ni Bong. Kalima at kalahati ng umaga, dumating si Josephine kasama ang kapatid ni Rizal na si Josepa upang dalawin siya sa huling pagkakataon ng kanyang buhay. Josephine? Josephine? Listen to me. I don't regret what I've done. If I had to begin all over again, I would just do the same. Pwede na siya lumabas. Kulay. You're going to abandon me. I can live without you, Joe. I'm so sorry, Josephine. Oo nga. Aww. Joe, mahal kita. Mahal naman kita, Josephine. Take care of my for you. Sepa, ikaw na muna ang bahala sa nanak. Huwag mo siya pababayaan. Siguro tuloy mo maalagaan siya ng mabuti. Mahal na mahal ka namin. Hindi ko sukat na kalaing aabot mo ito dito. Ang iyong kabayanihan, hindi ko narating. Salapin sa pagdating. Mga tao ng mga Pilipino, saan ko anong buko ay maunod mo. Salamat na rin, kapatid. Sila. Magaling na ganyan, ha? Basta. Oo, si Mamarcha na sila. Mamarcha nila ay around dito. Okay naman yung mga nagkakos na. Ano pa alam? Hindi, ano lang, nasa piitan pa rin yun. Kasi sa props natin, hindi na ginahis kanina. Pero nasa piitan pa rin sila. Pero yun, ang interpretation natin, kasi nagbasa ako, tinignan ko kung may physical touch or parang nasa labas na Sumapit na ang araw ng wala akong makitang ano, kaya't exact, pero nagtungo si sure Gabriel naman sa may usap piitan sila. ng kanyang kaibigan, si Dr. Jose Rizal. Oo, nawala yung asos niya. Sana, ikaw. Huwag kang matakot. Dito ko para sa iyo. Oo nga. Look, para hindi mo makalimutan.
Sobra na talaan at tanggap ko mula sa'yo. Kala nila siguro tatakas ako. Saan naman ako pupunta? Sa kapitan? Ito na yung March. Kaanim at kalahati ng umaga, tumunog ang trompeta sa Puerto Santiago, hudyat para simulan ang marcha papuntang Bagong Bayan. Apat na sundalo ang nangunguna sa pagmarcha. Nasa likuran si Rizal kasama si Andrade at Padre March. Sa mahinang tugtog ng tanton, tahimik at dahan-dahan silang magmarcha. May mga nag-aabang sa dadaanan mula sa Puerto Santiago hanggang Plaza del Palacio sa harapan ng Katedral ng Manila. Umaan ang mga nagmarcha sa makitid na tarangkahan ng lungsod na may pader at narating nila ang malikom na ni wala isang tao. Hanggang sa marating nila ang Bagong Bayan, kung saan siya hahatulan ng kamatayan. Patria adorada, región del sol querido, perla del mar oriente, nuestro perdido. Nuestro perdido at ating buhay na Kristo perdido. Oo, si Benedict. Galing talaga. Brillante, mas fresco, mas florida, con que la tierra requiera por tu piel, el cubo de bajar, el chingo por vida, respirar, respirar. Iikot sila. Maganda. Laurel unido, aviso, campo abierto, un valle bueno, martillo, medicina, estilo civil, patria enfermedad, y patria moda, color, primera, cultura, Ha? Mine? Sa Marcha? Ah, may dalawang pare. Si Villa Clara at Marcha. Si Lance at si Jethro sa atin. Oo, ano yun? Maraming salamat, Padre, sa inyong pag-uusap.
Ang nalimutan pala natin, may rosary sa right hand si Rizal. Tingnan ko. Parang wala na. Wala rin. Meron. Meron, ganyan. Ganyan dapat, nalimutan ko. Ayun, check yung pulso. Tinitingnan kung anong nafe-feel ni Rizal before siya barilan. Tapos ang result normal. Parang nagulat lang sila sa fact na ano, hindi siya kinakabahan, nakapatay na siya. También sí, llevarán a cabo. Listo. Carga. Objetivo. Consumado, mes! Fuego. Un tiro de gracias. Un tiro de nuestra causa. ¡Dando a los traidores! ¡Viva España! Hala, nabuhay si Rizal. Tapos ng walang hawang pagbaril kay Rizal, nakabang naman ang mga katuporero sa daraanan ng mga Espanyol. Nakatakda silang magpasiklab ng isang revolusyong sasabik sa bayan. Kawawang mga Espanyol, walang mga panahon. Hindi nila alam na nagbabago ang ihip ng tao sa isa-isa. Ang pagkamatay ni Rizal ay naging pundasyon ng isang bansang mapahasay. Baka sa time din nila. Baka gawa namang inad nilang scenes din nila na practice yung scene na yun. Hawak ng landas para sa revolusyon sa Pilipinas. Pinatutunayan niyang mas mabisa ang panulat kaysa sa espada. Sa bisa ng diwang nag-uugnay sa kanya at sa atin may karapatan tayong maniwalang bawat Pilipino ay maaaring maging isang isa. At anumang mithiing kanyang natamo ay matatamurin natin. Pagkat may Hindi ko alam. kakayahan Ang at nag-video sa lakas atin ay tayo si upang yung maisagawa jowa ni ito. Steph. Kapag tayo gumamit ng Si Lyrlyn nata, Miss sa Lyrlyn. pamamaraan at kataimtimang loob at tungkulin na kagaya ng kanyang ipinamalas sa lalong mahalagang gawain ng kanyang buhay. Ang Pilipinas.